When I say legit, meron dapat lisensya. Kapag contractor, meron sila dapat pick-up license. Kapag architect, meron silang professional license. At kung businessman yan, meron trade license. So, wala pong nagkakandak ng business na hindi po kukuha ng lisensya at dadaan sa tamang proseso. Ngayon, kung wala po yan, ang kausap ninyo, kabahan na po kayo. Dahil wala po kayong habol. Ang napansin ko lang po ang kagandahan dito sa Pilipinas is napakarami po natin mga project na pwedeng makuha at pwedeng gawin. But we have to be very careful kung sino yung right client at sino yung right builder na kukunin natin. It's a two-way process po kasi. At marami pong naloloko dahil po hindi sila kumukuha ng tamang construction professionals. Ito po yung mga sitwasyon kung saan kumuha sila ng napakababang contractor, then at the middle of the process is hindi natapos yung trabaho at tumakbo. Kasi ang kinuha po nila is yung pinakamurang contractor. Dapat po hindi yung pinakamura ang hahanapin ninyo. Always go for 2 to 3 builder na kausap ninyo so that you can have a comparison on their price, on their qualification, and choices. Meron kayong choice. So, ayun, unang-una po, hindi po una presyo ang pinag-uusapan natin. Dapat po yung peace of mind. So, paano nyo po gagawin yan? Contact po kayong tatlong contractor at i-evaluate niyo kanilang mga qualifications, projects na nagawa. At syempre, kunin nyo yung mga feedback ng clients nila. Pangalawa, kailangan po kapag kukuha kayo ng kontrata or contractor or builder, always and always have a written agreement para po clear ang scope at clear ang duration at ano ang inclusion. Marami po kasi kukuha ng kontrata, verbal ang usapan, then during the deliberation of the work, marami pong hindi kasama at marami nakakalimutan. At kapag ipapaada nila is an additional cost po lagi. So doon po tayo nalulugi. Doon po tayo napapamahal. Pangatlo, always get a professional pa rin. So that meron silang liability or meron kayong babalikan. Just in case magkaroon kayo ng problema o magkaroon kayo ng disputes, meron kayong kontrata na papakita at meron kayong pwedeng habulin. So, babalikan ko po yung mga topic, yung mga key factors na kailangan consider. Number 1 is yung cost. Comparison, hindi lang po isa. Pangalawa, yung contract or agreement. Pangatlo is yung liability. Dapat meron liability or integrity kung sino yung kakausapin. Pang-apat, dapat po legit yung kausap. When I say legit, meron dapat lisensya. Kapag contractor, meron sila dapat pick-up license. Kapag architect, meron silang professional license. At kung businessman yan, meron trade license. So, wala pong nagkakandak ng business na hindi po kukuha ng lisensya at dadaan sa tamang proseso. Ngayon, kung wala po yan, ang kausap ninyo, kabahan na po kayo. Dahil wala po kayong habol. So, always go for a professional and get an architect.